afternoon, and good morning, wherever you are. Greetings you all in the name of Jesus. Once again, this is Marisol Atob. Welcome back to my channel. Ngayon, ipagpatuloy natin ang pag-aaral ng salita ng Panginoon. But before tayo mag-umpisa, let us pray. Lord Jesus of Nazareth, thank you for all the blessings that you have given upon us, O Lord Jesus. This opportunity, O Lord God, to study and listen your word, O Lord Jesus. Anoint our hearts, O Lord Jesus, and our minds, O Lord God. In Jesus' name, amen and amen. So, ang ating tatalakayin ngayon is tungkol sa the beginning of language and the beginning of nation. Ang origin sa language at saka ang beginning sa nation. Alam natin na after the flood, ang tao lang after the flood ay si Noah at saka yung tatlo niyang anak na si Shem, Ham at saka Japhet. Nang dahil lahat ng tao na mamatay kasi dinidestroy ng Panginoon, hindi sila nakikinig sa salita ng Panginoon, kaya sila'y na-destroy through flood. After the flood, si Shem, Ham at Japhet at saka si Noah lang ang tao sa mundo. Ang Panginoon, may commandment siya sa kanila na kailangan nilang i-repopulate ang sanglibutan at kailangan nilang mag-scattered para ma-replenish nila ang earth. Yun ang utos ng ating Panginoon na kailangang i-obey. Pero ang ginawa nila sa mga anak ni Noah, hindi sila sumunod sa utos ng ating Panginoon. So, ang ginagawa nila, yung nakita nila ang lugar sa land of Shinar na maganda, siguro nakita nila na this place is very nice to build or to invest anything. So, ang ginawa nila, nagtayo sila ng tower. Itong tower na ito yung tower na gusto nilang aabot sa langit. So makita natin dito ang disobedience ng tao. Sa Garden of Eden, si Adam at saka si Eve, nagkasala sila dahil sa disobedience nila sa salita ng Panginoon na hindi nila kakainin yung forbidden tree. Si Cain, nagkasala si Cain dahil sa disobedience din niya sa pag-offer ng sacrifices sa ating Panginoon, na from the start, kailangan talaga ang blood na ito i-offer, mag-offer ng blood para sa sacrifice sa ating Panginoon. Si Cain, ang dinala niya ay yung prutas. So, makita natin dito na ang tao talaga ay nagdi-disobey sila sa salita ng ating Panginoon. So, ang mga anak ni Noah, yun din ang nangyari. Hindi sila sumunod sa utos ng ating Panginoon to replenish the earth. Mag-scattered sila para ma-repopulate nila ang sanglibutan. Kung hindi, nung nakita nila ang land sa Shinar na maganda, nagtayo sila ng Tower of Babel. Para doon lang silang lahat titira. Kasi noon, may isang lingwahe lang tayong ginagamit. May one language lang silang ginagamit. Hindi pa hindi pa na-create ang nation noon. Wala pang iba't ibang place na kagaya ngayon na may Amerika, may Canada, may Philippines. Wala pa noon. Nang dahil noon may isang nation at isang language lang silang ginagamit. Dahil sa kanilang pag-disobey sa salita ng ating Panginoon, dahil sa pagtayo nila sa Tower of Babel, makita natin dito ang self-centered ng mga tao. Dahil gusto nila na sila ang makita, makita at saka dinidisregard nila ang salita ng ating Panginoon, ang commandments ng ating Panginoon. Gusto nila nga sila ang masunod. So sa ating buhay din, kailangan tayong makinig sa salita ng Panginoon. Huwag nating payagan na ang ating self-centered na buhay
buhay, yun ang ating laging susundin. Kailangan tayong marunong tayong makinig sa salita ng ating Panginoon. Because the Word of God is our fruit. Ito yung mag-correction sa atin, ito yung magturo sa atin kung paano tayo lalakad na banal dito sa mundo. Itong nangyari sa mga tao, nag-disobey sila sa salita ng ating Panginoon, may self-centeredness sila sa kanilang buhay. So, ang ginawa ng ating Panginoon, decompound their language. Kasi hindi sila mag-i-scattered kung iisa lang ang lingwahe nila. Nandoon lang sila sa isang place at nagtayo sila ng Tower of Babel. So, hindi nila ma-obey yung utos ng ating Panginoon. Kaya ang ginawa ng ating Panginoon, kino-compound yung mga lingwahe nila. Nagsalita sila ng iba't ibang languages. Dito nagsimula yung mga languages natin. Kasi nagsasalita sila ng iba't ibang languages dahil sa judgment ng ating Panginoon, sila ay nag-scattered. Kasi hindi na sila magkaintindihan sa isa't isa. So, yung Tower of Babel na binibuild nila, hindi ito natatapos dahil hindi sila nagkaintindihan. Kung may mag-utos na dalhan mo ako dito ng bricks, ang dinala kasi hindi naintindihan yung languages, kaya hindi rin kaya hindi rin na yung nag-utos, hindi rin niya ma-obey yung inuutos dahil hindi niya naintindihan yung languages. Kaya ang language kasi is very important sa bawat isa sa tao. Kaya kasi ako nakatira ako sa Singapore for 16 years. Nahirapan din ako dahil doon is Mandarin. Kaya nahirapan akong mag-speak to Mandarin. Kaya I try my best na makapagsalita ako at maintindihan ko rin ang lingwahe. Ganon din ang nagawa doon sa Tower of Babel. Hindi sila nagkaintindihan, kaya sila'y nag-scattered. Nagsama-sama yung magkaintindihan ng language, same languages, nagsama-sama yung ibang languages din. Kaya nag-scattered sila at nag-repopulate sila sa sanglibutan. Dahil sa judgment ng ating Panginoon, ang mga tao nag-scattered sila at na-repopulate nila ang sanglibutan. Dahil kinukumpaw ng Panginoon yung lingwahe nila. So, ito ang tandaan natin. Kung tayo mag-disobey sa ating Panginoon, mayroon laging judgment ang Panginoon. So, kailangan ang salita ng Panginoon ay bigyan nating importansya sa ating buhay. Huwag natin ito na i-neglect ng dahil ang Panginoon, we pay the consequences kung hindi tayo mag-obey sa salita ng Panginoon. Kailangan natin ang obedience of faith sa salita ng ating Panginoon. Kung ano yung sinasabi niya, atin itong sundin, huwag nating dagdagan at huwag natin itong kulangan. Kailangang sundin natin ang salita ng ating Panginoon. Kasi kung tayo ay susunod sa salita ng Panginoon, there is blessings. Pero kung hindi tayo susunod, there is also judgment. Ang Panginoon ay mag-judge din siya according sa ating ginagawa. So, dito nagsimula yung nation ng dahil sa judgment ng ating Panginoon. Dito nagsimula yung nation. Ang kang Shems na sons, ito yung nasa descendants ni Shem, ito yung nasa Persia, Assyria, Northern Arabia at saka sa Mesopotamia. Ito yung mga descendants ni Shem. So, ang descendants naman ni Ham, ito yung nasa Africa at saka sa Arabia at saka mga Ethiopians. Ang descendants naman ni Japhet, kasi may tatlong anak si Noam, ang descendants naman ni Japhet, ito yung nasa Athenians, Iberians, at saka settled in Asia Minor. Ito yung mga Caucasia and Europe. Ito yung descendants ni Japhet. Dahil si
si Japet at saka si Shem at Ham, sila yung anak ni Noah na nag-replenish at nag-repopulate sa sanglibutan. Kaya ngayon mayroon na tayong iba't ibang lingwahe at nation ng dahil sa judgment ng Panginoon sa kanila na kinukompound yung language nila at sila'y nag-i-scattered sa sanglibutan to replenish the earth. Ito ang utos ng ating Panginoon sa kanila. Dito nagsimula, dito natin nalalaman na dito nagsimula yung mga lingwahe natin, dito nagsimula yung nation, na marami na tayo ngayong mga nation ng dahil sa ang mga descendants ni Shem, Japet at Ham ay nag-i-scattered sila sa sanglibutan dahil sa judgment ng ating Panginoon, kinukompound yung language nila, hindi sila nagkaintindihan sa isa't isa. Ito mababasa natin sa Genesis chapter 11, tingnan natin dito 11, verse 5 to 9. So, and the Lord came down to see the city and the tower which the children of men builded, and the Lord said, ito yung sabi ng Panginoon, the Bible said, and the Lord said, the people is one, and they have all one languages, and this they began to do, and now nothing will be restrained from them which they have imagined to do. Go to, let us go down and there compound their language, that they may not understand one another's speech. So the Lord scattered them abroad from thence upon the face of all the earth, and they left of the build of the city. Therefore is the name of called Babel, because the Lord did there compound the language of all the earth, and from hence did the Lord scatter them abroad upon the face of all the earth. So, nasusulat sa Biblia yung pag-compound ng ating Panginoon sa kanilang mga lingwahe. Lahat-lahat nasa Biblia nakasulat lahat. Ang sinasabi ko, hindi ito sarili kong salita, kung hindi ito mababasa natin sa Bible. Kung tayo magbabasa sa Bible, malalaman natin kung ano ang katotohanan, kung paano natin i-obey yung salita ng ating Panginoon. God bless us all, and I pray that God will bless you and your family always. Thank you for listening.